Magandang gabi sa aking mga kapwa Tagigenyo. Ngayon ay September 23, 2020. Bibigay natin yung ating weekly na COVID report. Ang report na to ay sumasakop sa September 15 at hanggang September 22 na datos. So unang-una ho, learning ng ating mga public schools dito sa lungsod ng Taguig. Sa pangkabuuan, meron ho tayong 6,894 na cases. Meron tayong 55 na deaths. Sa 6,894 nating kaso, 6,449 ay nag-recover na po. Ang total natin na active cases ngayon ay 390. So sa ngayon po, meron tayong 390 active cases. Sa susunod na slide ho, makikita ho natin yung daily report ng mga aktibong kaso. Ilan ho araw-araw yung mga pasok nating numero ng mga positibo. Kung mapapansin nyo ho, itong panahon ng MECQ, yung panahon ho ng time out Taguig, around 2 months ago, nag-peak ho tayo to 1,000 positive cases reported. Ngunit itong mga huling linggo, ang average ho na pagpasok ng ating mga kaso ay bumaba na ho at nag-steady na from 562 to 680 to 669, 643 at ngayon po 584. So kung mapapansin ho natin, medyo nag-flat na ho, medyo stable na ho. Ibig ho sabihin nun, hindi ho dumodoble, tumitriple yung kaso ng bawat isang positibo na nahanap natin. Ibig sabihin ho nun, kahit papano, nako-contain natin yung pag-spread ng virus. Ngunit, tulad ho nung huling linggo sa aking pag-uulat, gusto ko paalala sa ating mga kababayan, bagamat nag-flatten na ho tayo at makikita nyo ho sa graph, izo-zoom ho natin ng konti, the last few weeks, nag-flatten na ho tayo pababa. Ngunit mataas pa rin yung numero. Napakataas pa rin yung meron tayong mga weekly numbers na umaabot ng 5 hanggang 600. Yung daily numbers na 75 to 100, marami pa ho yan, mataas pa po yan. At kaya pa natin yan lalong pababain. Bagamat tayo ho ang isa sa pinakamababa, kung hindi pinakamababa, sa buong Metro Manila, lalong-lalo pag ikukumpara natin sa laki ng ating populasyon, naniniwala pa rin tayo na kaya nating maging agresibo para tuluyang mawala yung paghawa ng COVID-19 sa ating lungsod. Makikita ho natin yung comparison sa iba't ibang Metro Manila cities sa susunod na slide. Sa per 100,000, mababa ho tayo dito sa confirmed cases ho natin. Pero lalong-lalo na ho, pagdating ho sa ating mga active cases. Yung aktibong kaso ho kasi, yan ho, sinubtract na ho natin dyan, binawas na ho natin dyan, yung mga nag-recover. So sa lungsod ng Taguig, napakataas ho ng ating recovery rate, mababa ho ang ating case fatality rate, yung mga namamatay ho. Kaya ho, yung ating active cases ay nananatiling mababa. Kung makikita ho natin sa araw na to, tayo ho ang may pinakamababang active cases per 100,000 sa buong Metro Manila. Ibig sabihin ho niyan, kumpara sa ating populasyon, tayo ay may pinakamababang numero ng mga aktibong kaso. Importante ho yan dahil ibig sabihin niyan, may ginagawa ho tayong tama. At sana ma-encourage ang ating mga kababayan na ipagpatuloy yung pagiging stricto sa ating mga health protocols, patuloy na i-report sa ating mga health center kung tayo ay may mga close contact, o kaya may nararamdamang mga sintomas ng COVID-19. Gusto ko rin natin bigyang diin na bagamat mababa ang ating numero, napaka-agresibo naman natin sa pagte-testing. Halos doble ho, makikita ho natin ang numero ng tests na ginagawa natin sa lungsod ng Taguig. Ibig sabihin ho nun, talagang agresibo tayo para hanapin ang may sakit ng COVID-19, tulungan sila at pagalingin sila. Bagamat agresibo tayo sa testing, nananatili tayong mababa sa numero ng active cases. Ang ating attack rate itong linggo ay tumaas ho ng bahagya from 0.64 to 0.70. Ngunit malaki pa rin po ang binaba kumpara sa average ho natin dito sa NCR. 0.70% to 1.12%. Ang ating case fatality rate, ito ho yung numero ng namamatay nating mga kababayan na may sakit na COVID-19. Sa Taguig ho, nananatiling mababa ho siya sa 0.80. Kumpara ho sa average na 1.60. Ang NCR, mababa pa rin ang average, yung 1.6, mababa pa ho yan kumpara sa average sa buong mundo na it's anywhere from 2 to 4%. Ngunit alam naman ho natin, kahit mababa ho ang 0.80, kahit mababa ho ang 55 deaths,
yung isa lang ho na buhay na pwede nating salbahin, yung pwedeng hindi magkasakit, hindi mahawa. Trabahuhin ho natin, pagtulungan ho natin na wala na hong magkasakit at wala na hong mamatay sa COVID-19. Ang ating case doubling time ngayon ay nasa 10 days. Ang karamihan ho ng nagkakasakit sa atin, 63% ay nasa edad 18 to 44 years old. Ano ho ibig sabihin nito? Ibig sabihin ho nito, yung age bracket na 18 to 44, kailangan ho maging lalong maingat. Ito ho yung edad na nagtatrabaho, ito yung edad na lumalabas madalas ng bahay. So kailangan ho lalo tayong maging stricto sa mga protocols, sa ating mga place of work, sa ating mga opisina. Siguraduhin natin, basta magtanggal tayo ng mask, siguraduhin ho natin na tayo ho ay malayo sa tao. May mga sitwasyon ho pag tayo kumakain or iinom na kailangan ho natin tanggalin ang ating mga mask. So nakita ho natin sa mga place of work na ito yung nagiging areas of transmission. Minsan ho ito ay sa pantry, minsan ho ito ay sa dining area. Kaya maging stricto tayo, maging vigilant ho tayo sa mga sitwasyon na kailangan natin tanggalin ang ating mask. Siguraduhin natin na malayo ho tayo sa ibang tao. 18 years old to 44 years old ang pinakamaraming nagkakasakit. Ngunit nadadala ho at nahahawa ho yung ating mga senior citizens kung saan pinakamalaking porsyento ang namamatay ho o nagkakasakit ng malubha. Yung ating seniors, lalong-lalo na yung 75 and above at yung mga may comorbidity, yung may mga sakit ng iniinda. So ulit po, pinaalalanan ho natin na mula sa ating datos, sa CEDSU, yung City Epidemiology Disease Surveillance Unit, nakikita ho natin na yung hawaan ho, halos 100 pa rin araw-araw ang nahahawa ng COVID-19 at nakikita natin yung hawaan nangyayari ho sa loob ng household. So ibig sabihin ho, pag minsan meron tayong iniimbita galing labas, iimbitahin natin sa ating bahay dahil nasa loob ng tahanan, magtatanggal ng mask, wag po. Sana ho manatili ho yung tahanan ho natin, panatiliin ho nating safe. Kung may kakausapin tayo, kung imimit natin, sana panatiliin nating nakasuot yung ating masks. Sa workplace ho, nabanggit ho kanina, panatiliin natin yung ating safety protocols. Nandyan ho yan sa Safe City Taguig Facebook page, also sa taguiginfo.com. Nandyan lahat ng gabay para maging ligtas yung ating place of work. Huling-huli ho sa mga construction sites at yung iba hong mga trabaho kung saan minsan nagiging mahirap ho yung pagsuot ng mask at pagsuot ng shields. Alam ko ho, mahirap sa ating mga kababayan, mahirap mag-commute ng naka-face shield, ng naka-face mask, mahirap yung ibang manual labor na trabaho na naka-face shield, na naka-mask, pero kailangan ho nating tiisin sa ngayon dahil gusto ho natin huwag kayong magkasakit, huwag tayong mahawa sa COVID-19 at huwag nyo madala sa inyong bahay kung saan pwedeng mahawa yung mga bata o mas nakakatanda. Ito ho yung nabanggit ko ho kanina, today is an important milestone dahil umabot na ho tayo ng 5% kumpara sa numero ho ng ating mga na-test, 49,407. So sa buong NCR ho, ang report ho na total test sa buong NCR ho, 320,000. Ngunit ang NCR ho, nasa 12 to 15 million ang population. 320,000. Napakarami na ho, napakataas na ho. That's more than 2%. Ngunit sa Taguig ho, we've tested 49,000 sa 900,000 plus nating populasyon. Yung number of tests natin compared to the number of population puts us at around 5% yung numero ng na-test na napakataas. Ibig sabihin ho nun, mananatili tayong agresibo sa paghahanap ng may sakit ng COVID-19. Ang isa ho na dinagdag ho natin sa ating testing dahil tayo sa lungsod ng Taguig nagtetest sa bawat health center, nagtetest sa ating mga ospital, nagtetest sa ating national testing facility na nandito sa Lakeshore, nagtetest tayo twice a week sa ating mga drive-thru, ngunit ilo-launch rin natin yung ating mobile testing truck. At ngayong linggo ho, nandyan ho yan sa Mahogany Place sa Bagumbayan, kasalukuyang nakikipag-ugnayan tayo sa homeowners ng Mahogany para ho matest yung gusto magpa-test doon sa ating lugar. Iikot ho yan every week sa iba-ibang mga buildings, subdivision, mga businesses, yung mga lugar na maaring hindi naabot ng health center or hindi ho nakaka-participate sa ating mga drive-thru or hospital testing. Yung ating molecular lab ay magbubukas na rin ho sa katapusan ng linggong to. Yung molecular lab na ho yan, makakapag-proseso ho tayo ng ating mga PCR tests. So sa ngayon ho, pinapadala ho natin yan sa RITM,
sa Red Cross, sa St. Luke's. Pero magkakaroon na ho ang lungsod ng Taguig ng sarili nating molecular laboratory. Ibig sabihin ho nito, mapapabilis natin yung resulta ng PCR tests natin. Huling-huli ho, ang patuloy na agresibo tayo sa pagpapagamot ng mga may sakit ng COVID-19. 85% of those who are hospitalized ay inaalagaan natin sa ating local hospital, sa TPDH. So muli, salamat sa TPDH. Ang 7% niyan ay sa ibang mga public or national hospitals, kasama dyan yung RMC at yung iba pang mga national hospitals na partner natin. Maraming salamat po. Siyempre po, kasama dyan yung mga private hospitals na part ng network natin sa lungsod ng Taguig. But muli, 85% of our hospital cases ay inaalagaan natin sa TPDH. Ngayong katapusan, ngayong Friday, muling bibisita ang Interagency Task Force sa lungsod ng Taguig para ho ibida ang ating pinagawang Lakeshore Hotel or yung ating quarantine facility po on Friday. So bago tayo magtapos ngayon, hinihingi ko po ang konting introduction ng ating Education Officer, Dr. George Tison, para ho ipaliwanag ho ng konti yung ating Tele-Aral Command Center. Doc George? Maraming salamat po, Mayor Lino. Nandito po tayo ngayon sa ating Tele-Aral Center sa Senator Renato Compañero Cayetano SciTech High School Auditorium, kung saan po naririto ang pinakatampok sa isa sa mga programa nating pang-edukasyon para sa nalalapit na pagbubukas ng school year 2020-2021 dito po sa Taguig City. Ang Tele-Aral program po ay naglalayong tulungan ang ating mga magulang at ang ating mga mag-aaral at upang mabigyan sila ng isang programa na magiging kaagapay nila sa pagbubukas ng klase under the new normal. Ito po ay binubuo ng 70 Tele-Aral Force, kasama po dyan ang 50 mga guro at 20 Tele-Aral operators na nakahanda pong tumugon sa lahat ng kanilang mga katanungan at mga inquiries patungkol po sa pagbubukas ng klase ngayong October 5. At kasama po natin ngayon si Mr. Ferdinand Delgado upang ipaliwanag sa atin ang pamamaraan ng pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng Taguig Tele-Aral Program. Tele-Aral Center ay tumatanggap ng mga tawag at katanungan sa pamamagitan ng social media, email, mobile line, and landline. Kung saan meron po tayong 20 Tele-Aral operators at 50 teacher agents. Kung saan itong mga Tele-Aral operators, pag nakakatanggap ng mga tawag o katanungan sa ating mga magulang at mag-aaral, ay bibigay nila ang kanilang mga telepono sa ating mga teacher agents, na kung saan ang bawat isa ay may kanya-kanyang espesyalisasyon sa mga asignatura. Halimbawa, tumawag kung may katanungan ng isang magulang o isang mag-aaral sa pamamagitan ng biology. Ang ating Tele-Aral operator ay bibigay ito sa isang teacher agent na kung saan ang kanilang headset ay hindi pwedeng magkapalitan. At ang mga modules na nakalagay sa ating mga computer ay i-browse lamang po ng ating mga teacher agent na kung saan ang mga katanungan ng ating mga magulang at mag-aaral ay may isasagutan ng ating mga teacher agent. Yan po ay may isa sa katuparan sa pamamagitan ng iba't ibang mga uri ng komunikasyon. Katulad nga ng sinabi ko kanina is pamamagitan ng social media, email, mobile line at landline. Maraming salamat po. Sa iba't ibang programa po na inihanda ng Taguig City at ng City Education Office, inihanda po natin ang ating mga guro, ang ating mga school officials, pati na rin po ang ating mga magulang sa pamamagitan ng General Parent Teacher Association upang siguraduhin na ang ating mga programa ay magiging akma under the new normal in education. Sinimulan po yan ng training sa ating mga teachers noong April, nadugtungan po ng pagbibigay ng mga internet load sa ating mga teacher at pagsasagawa ng LMS training at ng LMS training sa ating pong education. Ang lahat po ng ito, kasama na po ang Tele-Aral program, ay naglalayon na ihanda at gabayan ang ating mga magulang at ang ating mga mag-aaral upang tiyakin na magiging magaan para sa kanila ang panibagong hamon ng edukasyon ngayong mayroong COVID-19 pandemic. Ang ating pong modules ay inihanda natin na may mataas na kalidad upang siguraduhin na ang kalidad ng edukasyon ay magiging mataas at mamimaintain natin ang kalidad ng edukasyon ng ating ipinamalas na nagdala sa atin sa pagiging number 1 sa National Achievement Test. Lahat po ng ito ay inihahanda ni Mayor Lino upang siguraduhin na ang Taguig City ay nakakaangat sa iba pagdating po sa pag-deliver ng quality education. Kaya kami po dito sa Taguig City, sa City Education Office, ang po ng mga school officials at mga teachers, nakahanda po kaming lahat
upang bigyan kayo ng mataas na kalidad ng edukasyon, kahit wala pong dapat ipag-alala ang mga magulang at ang mga mag-aaral, sapagkat sa pamamagitan ng telearal program, nakasisiguro po kami na walang estudyanteng maiiwan at lahat po ng inyong mga katanungan at agam-agam ay aming matutugunan. In Taguig City, no students will be left behind. Maraming salamat po, Mayor. Salamat, Dr. George Tison. Sa aking mga kababayang Taguigenyo, sana patuloy tayo maging agresibo sa paglaban ng COVID-19. Bagamat tayo ho ay nananatiling isa sa pinakamababa at ngayon ho pinakamababang numero ng mga aktibong kaso, napakataas pa rin ho ng ating mga numero sa NCR, sa Pilipinas at sa buong mundo. Hindi ho mawawala sa ilang linggo o sa ilang buwan ang COVID-19. Ang projection ho natin hanggang sa susunod na taon, maaari ho kalagitnaan hanggang katapusan ng 2021, nandyan pa rin ho ang COVID-19. Hindi magbabago ho ang nature ng sakit na to. Lubhang nakakahawa. Hindi ho magbabago na ang mas nakakatanda, ang may comorbidity, ay maaari hong mamatay sa sakit na to. So patuloy ho tayong maging agresibo, patuloy tayong maging vigilant. Bagamat bumababa ho, nagsistabilize yung numero ng ating mga kaso, mga new cases, mga active cases. Naniniwala ho ako pag tayo ho'y magtulungan, kapag tayo ho'y maging stricto, pagsuot ng mask, doon ho sa paghahalo ho ng mga households, sa mga protocol sa ating mga opisina, sa ating mga public transportation, naniniwala ako sa lungsod ng Taguig at dito sa NCR, kaya nating pababain ng lalo. Pababain para ho, pwede ho nating buksan palalo yung ating ekonomiya, makabalik palalo sa trabaho ang ilang mga kababayan ho natin. Ngayong mga susunod ng linggo, magsisimula na rin ho ang ating blended learning para sa mga public school ng lungsod ng Taguig. Muli, nakikiusap ako sa ating mga magulang, patuloy nating gabayan ng ating mga anak. Itong taon na to, meron talagang halong sakripisyo dahil kailangan ho nating tutukan ang pag-aaral ng ating mga anak dahil ipinagbawal ho muna ang face-to-face learning. Pero naniniwala ho tayo na maganda ang binuo nating programa sa lungsod ng Taguig. Meron ho tayong Telearal Command Center para sa mga tanong. Yung modules ho natin, kumpleto at printed. Every week ho, marireceive nyo yan, makukuha nyo yan. Magtulungan ho tayo at naniniwala ko mananatili tayong number 1 pagdating ho sa education ng ating mga anak. Muli, keep safe. Maraming salamat sa aking mga kababayang Taguigenyo. Magandang gabi po sa inyo lahat.